Sa sandaling ito, papalubog na ang araw. Kumakalat ang mga larawan at impormasyon sa mga website. Bintang. Namatay si Tian Fai sa trahedya sa Dagyang Square. Isang tagahanga. Baliw. Ni Tian Fai ay inialay ang kanyang buong buhay. At pagkatapos ay namatay sa tabi ng katawan ni Tian Fai. 7 ang resulta ng pagsisiyasat ng pulisya. Si Tian Fai ay namatay dahil sa supernatural na kapangyarihan. Si Chief Tiudu, isang kaibigan niya, ay nakita ang balita. At hindi mapigilan ang kanyang luha. Umiyak si Chief Tiudu, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan. Malinaw na kahapon. Nanood kami ng konsyerto ng iyong Tian Fai. Pero ngayon wala na siya. Hinala ng kaibigan sa tabi niya ang invisible shuriken. Ito ang kapangyarihan sa banal na larong ginamit. Tiudu. Hindi kaya sinasabi mong si Shadow ang pumatay kay Tian Fai? Narinig kong pinatay ni Shadow si Tian Fai. Nang 3 beses sa laro. Pero paano? Paano kaya lumitaw ang mga kapangyarihan sa laro? Sa totoong buhay, Niu Tiudu. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan, nagsimula siyang magduda. At sinisi si Shadow. Hindi nagkamali si Shadow na pumatay kay Tian Fai. Pinatay ni Shadow si Tian Fai ng ilang beses sa laro. Kaya sa totoong buhay, ang tanging makakapatay sa kanya ay si Shadow. Ang invisible shuriken. Hindi ba isa itong kasanayan ng assassin? Sigurado, si Shadow ang salarin. Si Tian Fai ay pinatay ni Shadow. Ang mundo ko ay wala ng ilaw. Kung si Shadow ay may paraan upang ilapat ang kapangyarihan ng laro sa katotohanan. Kaya lalapitan ko siya. Aasa ako sa kanya kahit anong paraan pa. Kailangan kong maging mas malakas. Ang taxi na nagdadala kay Chief Tiudu ay huminto rin sa sandaling ito. Nang makita si Chief Tiudu na nakatulala roon, nag-alala ang kaibigan sa tabi niya at tinawag siyang Tiudu. Palihim pa ring determinado si Chief Tiudu. Mula ngayon, isa lang ang layunin ko. Iyon ay upang patayin si Shadow para ipaghiganti si Tian Fai. Tumingin ang kaibigan sa tabi niya sa ekspresyon ni Chief Tiudu. At medyo natakot na sinabi. Nakakatakot ka. Sa kabilang banda, pagkatapos patayin ni Chief Fong si Tian Fai. Nakaupo siya at kumakain ng pansit. Palihim niyang naisip sa banal na larong ginamit di. Kahit na ang manlalaro sa realidad ay nasa estado ng walang talo. Ngunit maubos din ang enerhiya. Kung gutom pa rin, kailangan pa rin kumain. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text ang ipinadala, kinuha ni Chief Fong ito at binasa ito. Si Chief Fong gift ay galit na galit. Sinabi na hinarangan niya ang telepono at web chat sa kanya. Kung hindi siya pupunta, ay matatanggal. At hindi matatanggap ang sweldo ng lalaking ito. Palihim na isinip ni Chief Fong si Yang Tiudu. Hindi masama ang pagkatao ng babaeng ito. Mahina lang at madalas na binubuli sa nakaraang buhay. Isa rin siya sa mga miyembro ng PRF Guild. Nang isipin ito, nag-text siya kay Yang Tiudu. Hayaan mo siya, huwag ka na rin magtrabaho. Una, pumasok ka sa laro at umunlad. Nag-reply agad si Yang Tiudu, oh. Chief Fong, sumali ka na rin sa larong ito. Narinig kong napakahirap doon. Maraming tao ang malapit ng maubusan ng buhay. Nagbilin si Chief Fong. Ano man ang trabaho mo. Pero sa simula idagdag mo ang lahat ng puntos. Para maging mabilis. Nag-reply si Yang Tiudu, okay. Narinig kong napakamahal ng buhay sa laro ngayon. Kamusta ka, magkano na ang kinikita mo? Sabi agad ni Chief Fong, wala masyado. Malapit na maubos. Tuwang-tuwang hula ni Yang Tiudu. Wow, bumili ka ng kotse at bahay, hindi ba? Hindi nakapagtataka na hinarangan mo ang matabang pangalan ni Ehi. Umiti si Chief Fong, palihim na nag-isip, Ehi. Ang tuta na ito. Ang tunay na problema ay ang kanyang amo na si Tin Daifai. Ahu. Si Tin Ni Tin Daifai babaeng kasamahan sa kumpanya ng Tin Ni. Ang kumpanya ko ay kabilang sa Tin Ni Corporation dati. Ang babaeng si Tiu Di. Walang ginagawa sa buong araw kundi ang pumili ng lalaki. Para gumawa ng hakbang.
Ano ang pumasok sa hotel kasama ang 6 na matandang lalaki? Nakikipag-date pa sa sports car para magsaya. Kasama ang 3 lalaking African-American. Ngayon ay tumitingin pa nga sa akin. Si Tindaithy ay isang tagahanga ng lahat ng banyaga. Hindi nagtagal matapos ilabas ang banal na larong ginamit di. Pagkatapos ay umalis siya sa AE at pumunta sa North America. At pagkatapos ay nanguna sa pagtatatag ng ganghay. Alay sa Wonderland. Isa sa 3 nangungunang ganghay sa North America. Lalo na ang kalaban ng AE sa nakaraang buhay. Nagdulot ng hindi mabilang na problema. Para kay AE at ang iyong PUFF Guild. 4 na kailangang maghanap ng paraan para harapin siya. Bago siya lumabas ng bansa. Kung 0-1 kapag nakarating siya sa North America. Kung gayon ay hindi madaling harapin. Kung namatay si Tindaithy. Posible na ang ganghi Alisa. Ang kaharian ng mga engkanto ay hindi maitatag. Naririnig na. Maraming nagtatag ng ganghi Alice. Ay may relasyon kay Tindaithy. Hanggat mamatay ang matandang ito. Pagkatapos ay natural na mawawala ng koneksyon sa isa't isa ang mga nagtatag. Sa sandaling ito, tumawag si Chief Tudu at pinutol ang kanyang pag-iisip. Sinagot niya ang telepono at sinabing Tidfi. Sa kabilang dulo, si Chief Tudu ay sumigaw ng galit. Chief Fong, kaya mo pa ring sagutin ang telepono. Akala ko ay patay ka na sa laro. Kung buhay ka pa rin, sasabihin ko sa iyo. Kumita na ako ng pera para bumili ng bahay. Kaya sa susunod, wag mo na akong abalahin pa. Nang marinig ito ni Chief Fong, hindi siya masaya o malungkot at sinabing. Napakahusay, may iba pa ba? Medyo nagulat si Chief Chiu, ngunit sinabi pa rin. Sa susunod, wag mo na akong abalahin pa. At hindi rin kita hahanapin. Wag mo na ring alamin kung saan ako nakatira. Malamig na sinabi ni Chief Fong, Ditsen. Kung wala nang iba, ibaba ko na ito. Galit na nanginginig si Chief Tudu, Chief Fong. Putulin ko na ang relasyon natin, okay? Sumagot si Chief Fong, okay, pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa kalangitan sa malayo. Sinabi niyang, bumalik at mag-level up tayo. Hindi magtatagal. Kapag may umabot sa level 1-0, malalaman nila na ang mga kasanayan ay maaaring ilipat sa katotohanan. Sa oras na iyon, hindi na mapayapa ang mundo. Pagbalik sa laro, sabi ng kaibigan sa tabi ni Tudu. Hindi maganda na putulin mo ang relasyon mo sa kuya mo. Mas mabuti pang humingi ka ng paumanhin sa kanya. Sa palagay ko ay talagang galit siya sa pagkakataong ito. Mayabang pa rin si Tudu. Sinabi niya, hihingi ako ng paumanhin sa kanya? Impossible. Ibinenta ko na ang aking buhay sa Tindaithy Corporation. At binili ang 200 milyong lahat. Nagulat ang kaibigan na si Enhin sa tabi niya at sinabi. Tumingin muli si Tudu kay Enhin at nagpatuloy na sinabi. Enhin, nakabili na ako ng kwarto. Magkasama tayong tumira. Malapit na akong maging pamilyar kay Shadow. Sa oras na iyon, bakit pa kita kailangan? Biglang may isang binata na lumapit at kumaway, tinawag siyang Tudu. Pagkatapos ay tiningnan niya si Chief Tudu na may mukhang bastos at sinabi. Bigyan kita nito, ito ang gusto mong assassin skill book. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin ha. Kailangang makasama kita sa... Peking ngumiti si Chief Tudu at sumagot. Alam ko na. Pagkatapos magtagumpay ang mga bagay, gagawin ko ang maliit mong kahilingan na matupad. Sa puso niya, palihim niyang naisip. Pangalan ng Xu, hintayin mo lang na makipagkaibigan ako kay Shadow. Kung sino ang magmamalasakit sa basurang katulad mo. Pagkatapos ay nagpadala siya ng text message kay Jan Ved Danvi. Mayroon akong isang assassin skill book dito. Isa rin itong uri ng kontrol. Pwede mo bang tulungan akong itanong kung kailangan ito ng kapatid na Shadow? Kung gusto niya, pwede kong ibigay sa kanya. Palihim niyang binalak, Dixon. May silbi pa rin ang asong si T. Renvi. Na talagang nakakuha ng napakagandang skill book. Ang librong ito. Magiging pulang sinulid ito na nag-ugnay sa akin kay Shadow. Bok, makakahabol ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Tatahimik akong mananatili sa iyong tabi, pagalingin kita.
Tulungan kitang talunin ang iyong mga kaaway at mag-level up kasama mo. Tutulungan kitang maramdaman ang walang katapusang tulong. At unti-unting magtitiwala sa iyo. Kahit na maging ang iyong kabiyak. Hanggang sa maging malakas ako. Hanggang sa wala ka ng silbi para sa akin. Sige, papatayin kita ng personal. Huhukayin ko ang iyong mga mata. Upang ipaghiganti ang iyong Zen-Fi. Ngunit ang katotohanan ay medyo malupit. Nag-reply si Kenneth Zeddy, sinabi ng boss na ang iyong kasanayan ay masama. Hindi niya kailangan. Itago mo na lang at ibenta para kumita ng pera. Nagising si Tia Tudo na natigilan. Lumipat ng eksena hindi pa nagtatagal. Nag-login muli si TZ Fong sa laro. Bigla, may narinig siyang sumisigaw sa likuran niya. Mag-ingat, umiwas ka. Dahan-dahan siyang lumapit para obserbahan. Nagpapatuloy ang boses mula roon na sumisigaw ng nakakainis. Hindi ito isang normal na boss. Mabuhay muna, pag-iisipan ko mamaya. Isang taong may hawak. Sasalakayin sa isang halimaw. Sumigaw ang maraming tao. Tumakbo ka, pinupuntirya ka na niya. Nang makita ang espada sa kamay ng halimaw. Na malapit nang tumama sa kanyang sarili. Sumigaw siya ng walang pag-asa, nakakainis. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kalasag ay hinati sa maraming piraso. Miyaw siya rin siya mismo. Pinapanood pa rin ni Tan Fong. Palihim na iniisip na gintong paa. Isang antas 8 gintong boss. Napakaganda kung tama ang natatandaan ko. Pagkatapos ay may kakayahan ang boss na ito na labanan ang 2D-level invisibility. Iyon ay sa harap nito. Ang aking kalihiman ay walang silbi. Biglang umungal ang boss. Sa kabilang panig, si Tiet Fong. Agad na binawi ang invisibility at tumakbo papunta sa boss. Pagkatapos ay paulit-ulit na pinutol ni Tiet Fong ang boss. Na nagdulot ng paulit-ulit na pagpinsala sa kanya, 342 mahinang puntos. 1.013 1.013 1.0 1.3.0 42 mahinang puntos 3.0 42 mahinang puntos 1.0 13 1.0 13 1.0 13 sumulyap siya rito at palihim na naisip. Ang epektong ito kapag umaatake sa labas ng paningin ng target. Tumataas ng doble ang pinsala na ito. Kung nakita ng kalaban ang estado ng invisibility, hindi ito magiging epektibo. Sa oras na iyon, magiging sanhi ito na mabawasan ang aking pinsala. Ngunit may epekto pa rin ang legendary grade freedom. Amplification pa. Pinalaki na nito ng 200% ang mahinang punto ng ulo at puso ng gintong paa. Sa 9 na putol ng sunod-sunod na pagputol. Pagkatapos ay may 3 putol. Na hinuhusgahan na tamaan ang mahinang punto ng target. Magdudulot ng 3 beses ng pinsala sa mahinang puntong iyon. Sa ganitong paraan, direktang makakabawi sa nawalang bahagi ng pinsala. Hindi nakakagulat na ito ay isang legendary grade skill. Ngunit kailangan ko ring pasalamatan ang batang babae. Na tumulong sa aking hanapin ang Holy Temple of Fate na iyon. Lumitaw ang larawan ni TFD. Hindi kalayuan, pinapanood ng babaeng bumili ng kasanayan ni Tiet Fong. Ang kanyang pakikipaglaban. Sa kanyang puso. Lubhang nagulat. Bakit napakalabong magdulot ng pinsala ang shadow? Isang kasanayan lang. Direktang binawasan nito ang 1/6 ng gihi ni gintong paa. Dati naman. Sa kabilang panig, kinuha ni Tiet Fong ang nakalalasong shuriken. At pinakawalan ito papunta sa boss. Agad na tumama ang nakalalasong shuriken ng diretso sa gitna ng noo niya. Na nagdulot sa kanya ng 1,785 pinsala. Mahina ang punto nang makita ito ni Tiet Fong, medyo kumunot ang kanyang kilay. Ang nakalalasong shuriken ay mayroon lamang level na pilak sa ngayon. Kaya hindi na makasabay ang pinsala nito. Kailangan pa ring umunlad ang karera. Upang makatanggap ng mas mataas na antas ng tago. Galit na sumugod ang boss papunta kay Tiet Fong para salakayin. Mabilis na umiwas si Tiet Fong. Biglang tumalon ang boss, winasiwas ang espada. Hiniwa patungo kay Tiet Fong. Sumigaw ang babae na iyon nang may pag-aalala, mag-ingat.
Tumingin si Tie Fong sa boss na may malamig na mga mata. Pagkatapos ay katulad niya ang isang long ihi. At basta na lang iniwasan ang siksik na putol ng boss. Ang babaeng iyon at ang mga tao sa koponan. Hindi maiwasang nagulat, o Diyos ko. Anong uri ng bilis iyan? Hindi lamang mabilis ang kanyang bilis, kundi napakabilis din ang kanyang reaksyon. Bukod pa rito, alam na alam niya ang mga paraan ng pag-atake ng boss. Sa totoo lang, halos katumbas ng boss ang bilis niya, ngunit bawat atake ng boss, naiiwasan niya ito. Para bang nakipaglaban na siya sa boss na ito ng hindi mabilang na beses. Sa kabilang panig, habang nakikipaglaban ay nag-iisip din si Tie Fong sa nakaraang buhay. Nang magkasama kami ni Tie Tudu, hindi kayang protektahan kahit ang kanyang sarili. Huwag nang magsalita tungkol sa pagtulong sa aking magpagaling. Sa paglipas ng panahon, pinagkadalubhasaan ko ang uri ng kakayahang ito. Ang isang mandirigma ay hindi kinakailangang makipaglaban sa kanyang buhay. Ngunit kailangan ding linangin ang pagsalakay at pag-iwas pa. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang naging mabangis ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinutol ang hindi mabilang na putol sa katawan ng boss. Nagpapatuloy ang daloy ng kanyang isipan. Maaari akong makapasok sa nangungunang 100 sa mundo. Sa ngalan lamang bilang isang normal na manlalaro. Tumingin ang boss kay Tie Fong na may mabangis na mga mata. Tinitingnan din ito ni Tie Fong at pagkatapos ay inihambing ito. Kung ikukumpara sa isang espesyal na boss katulad ni Phantom Shit, mayroong mga trick na hindi maiiwasan sa Huang Jin. Mas madaling harapin ang boss ng gintong paa na ito. Lalong nagulat ang babae sa kabilang panig. O Diyos ko! Talagang gustong tumakas ng gintong boss na ito. Sa kabilang panig, kumuha si Tie Fong ng isang maikling espada. Pagkatapos ay dumaan sa isang linya at pinugutan ang ulo ng boss. Salamat sa iyo. Ay pinatay ka nagtataglay ng paggawi mga kaibigan kung ano ipinanganak. Para matuloy siya sa atin ka. Natanggap ang pagpapagaling maging matulin dumating. Sa panghihikayat ginamit nagtitinda ng malakihan. Nang mamagiliw, si Pito nagpapagaling kayamanan sa lubusan. Kayan kayamanan gumagawa paalala lubusan magpagaling. Lubusang na pinagpapagaling ang pagpaparaan nagpapahiwatig sa mga ano ginagamit. Sa lubusang ginawa kay, marami na nagpapakadalubhasa nagpapagaling ng lubusan. Para magliwanag din kayamanan ng nakabibighani. Kung di nakakalimutan na kayan. Kaya pa hindi gumagawa paalala kinailangan. Sa pagpapagaling nagbibigay na humihingi. Kaysa paggawa ay nagbibigay mangyari na. Mula sana nagpakadalubhasa na mahusayan na kay nagpatotoo. Magiliw na makakapagtipid sa paalala paalalahanan kayo sa ngayon. Masaganang kayamanan. Saan na paraming sa iyo na dumating pa magbigay liwanag para kayamanan. Para kayamanan nagpapagaliing kayamanan. Nang nakapangalaga humingi. Nagpapahalaga ka naman mangarap nagpakahulugan na magiliw. Ipinagpagawa paalala kung kay kayamanan. Paumanhin maging kung gaano mangangarap naman marinig na kayamanan. Ibinigay sa nagmamahal sana mangyari kay. Na nagbibigay liwanag ay kinakailangan magagawa. Kay kayamanan ibinigay pangyayari may napaaalalahanan kaya tunay ilubusan para magiliw.